Hi guys, so welcome back na naman no dito sa aming channel. And for today's video ay i-share ko lang po sa inyo yung pagdami na naman ng ating mga alaga dito. So napakabilis na naman po nilang dumami. So bumabalik na po sa dating bilang yung ating mga alagang manok, and dadagdagan pa tayo ng bagong breeds which is itong mga panabong. So pinaparami na rin natin. And yung mga Muscovy ducks natin, talagang dumami po yung kanilang ngayon, population. So ayan. At syempre, itong natin, bago nating alaga ngayon dito na itong mga pabo. So habang lumalaki at dumadami na naman itong ating mga alaga, syempre ang magiging unang problemahin na naman natin dito ay yung pakain sa ating mga alagang hayop. Kaya nagpupursige tayo na magtanim na ng magtanim kahit na marami na tayong tanim. So magdadagdag pa tayo ng magdadagdag ng ating tanim para mayroon po tayong alternatibong ipakain sa ating mga alaga. So gaya po ng mga Madre de Agua. So napakarami na po nating Madre de Agua. And ang gusto kong ibalik is yung asola natin. Kaya lang, lagi pong namamatay dun sa ating asola pond. Dahil nga sa may mga isda dun sa pinaka-fish pond natin or asola pond. So, isa po kasi sa sa problema pag dumadami na po yung ating alaga ay yung kanilang pagkain. Lalo na ngayon, bumabase po tayo ngayon sa feeds. Dahil nga sa wala pa po tayong masyadong time para gumawa ng or kumuha ng kanilang makakain. Dahil nga sa abalang-abala pa tayo. Pero susubukan po natin na isingit po yung pagkuha ng kanilang Madre de Agua dahil marami po dun sa bahay. Dumadami na naman. Para malesen natin yung yung pag-consume sa feeds or commercial feeds. And sa ngayon, pupuntahan po natin yung ginawa nating pabahay ng ating mga alaga. So, starting po bukas, darak na po ulit yung ipapakain natin sa ating mga alaga. And dadagdagan na po natin ng ng Madre de Agua na i-chop na po natin. So, yun po ay sa mga alaga nating Muscovy ducks, no? Pero sa mga native na manok natin, papakainin pa rin natin sila ng breeder pellets. Pero yung mga maliliit, sasanayin na po natin sila sa may halong Madre de Agua. So talagang napakabilis po ng kanilang pagdami. And maray dalawa na naman pong naglilimlim. So ganun din po yung panabong natin. And which is good naman dahil yun po yung gusto nating mangyari, yung makapag-produce ng marami para marami po tayong may benta. So ito na po yung isang linggo nating trinabaho. Finally tapos na rin po hanggang sa pinto. And ang gagawin na lang natin bukas ay lilinisin yung mga kalat. Tapos bibili ng ipa. Itra-transfer na po natin yung ating mga alagang Muscovy ducks po dito. So lahat na po sila dito na yung mga Muscovy ducks natin. So sana magkasya silang lahat, no? Dahil parang masikip. Balak ko pong hiwalay, no, yung mga maliliit pa dahil nga sa excuse me. Dahil sa paghinalo natin, baka maagawan po sila sa patuka at baka mabuli. So pasensya na, makalat pa, no. Ililigpit pa natin yan bukas. And yun nga, ipa. At pwede na po nating ilipat yung ating mga alaga. So dito, binabalak kong sorry. Katinang lalamunan ko kasi, no. Binabalak po natin magtanim ng Madre de Agua dito, no. Kahit dito siguro sa pagitan namin, lalagyan ko ng Madre de Agua yan. Dahil marami tayong makukuhang cuttings dun sa ating mga Madre de Agua sa bahay. So, ililinya po natin dito, direct planting na po tayo. Hindi na po natin ilalagay sa black na na plastic. So yung gagawin po nating bakod dito ay lalagyan po natin lahat yan ng Madre de Agua para marami po tayong may pakain
sa ating mga alaga. So maganda po kasi yung Madre de Agua dahil nga sa pwede pong kainin ng ating mga alagang baboy, manok, pato, at saka syempre yung ating mga alagang kambing. O yun, guwapo na tong area natin, unti-unti na po nating na-improve. So kung hindi lang tayo inabutan ng tag-ulan no, nung nakaraan, siguro marami na po tayong nagawa. And nabisi po yung ating kaibigan na kasama ko gumagawa. Hinintay ko pa po siya, kaya lang hindi na talaga ako makapaghintay. Kaya ako na lang mismo yung gumawa. So natapos ko naman. Kung tutusin, mabagal yung isang linggo sa ganito kaliit. Pero sa kagaya kong one man army lang na pati pagputol ng kawayan, paghakot, so lahat ng materials natin, pagbaklas, and paghakot ulit, ay ako lang po mag-isa gumawa nito. So yung isang linggo mahigit natin is sulit naman na. And sa bawat araw na nandito tayo ay hindi naman tayo maghapon na yun lang yung ginagawa natin. Actually, pag may libreng oras tayo, so yun lang po yung ginugugol natin dito sa ating pabahay na to na ginawa. And ayun nga, natapos din natin. Kahit pa paano, okay na to. So yung mga alaga natin ang mag-ano na dyan, gagawa na ng paraan. Kung pagdating ng panahon ay kung gusto nila ng mas maayos na pabahay, so sila na po yung gagawa ng paraan. Pero sa ngayon, mag-provide muna tayo ng kaya lang muna natin na i-provide para sa kanila. So sa mga nag-aalaga, yung sinabi ko, alam po nila yung ibig sabihin nun. Yung sinabi kong sila lang bahala na mag-i-improve dito sa ano nila, mga pabahay nila. So next target natin is yung pabahay ng kambing and yung native na baboy. So unti-unti ko na pong binabawasan yung native na baboy natin, no, lalo na yung mga malalaki. Dahil nga sa paglilipat natin ng ating mga native na baboy, hindi ko na po kayang ilipat yung mga malalaki. So pinakapon ko na po yung dalawa nating lalaki, and yung isang babae is ibebenta na rin natin. So yun po yung dahilan kaya ibebenta natin yung ating mga alaga. So hindi ko na po sila kayang ilipat or dalhin dito, sobrang lalaki na po nila. So yun, o kailangan talaga nating magtanim guys, para pag na-reduce po yung or nabawasan yung pagbili natin ng commercial feeds, syempre mas malaki po yung kikitain natin. Pero sa ngayon talaga, dahil kulang po tayo sa stocks na ibebenta, kulang pa po yung naibebenta nating pa isa-isa para sa pagbili ng ating pakain sa manok. So ang importante lang sa ngayon, mag-enjoy lang po tayo sa ating ginagawa. So talagang mahirap po yung farming, pero kung gusto mo yung ginagawa ay mag-i-enjoy ka talaga gaya ko.